Dahil sa ka-fake newsan ni Marcos Jr. about kay kay Saldico, mas talagang pinapaniwalaan ngayon ng mga netizen, ng mga Pilipino, yung ginagawa nilang strategy na iligtas si Bernardo at gawan ng issue or gawan ng mga sinasabing mga gawa-gawang mga kaso, ito si former Senator Bong Revilla. Tingnan niyo yung pagiging ano nila, yung pang-brainwash at pang the diversional tactic nila na ginagawa sa mga Pilipino. Pinagtatakpan nila si Bernardo para hindi lumabas or hindi mailabas sa mga Pilipino na ang tunay talagang dapat makulong o ang talagang mastermind ng lahat ng nakawan na ito. Kahit diyan sa sinasabi nilang Bulacan na pinagnakawan ni former Senator Bong Revilla, ay etong sila Lisa, Sandro, Romualdez at Marcos Jr. Dahil na kay Bernardo talaga din ang isa sa mga files, ang isa sa mga ebidensya na magtuturo at magpapatunay na talagang sila ang gumagawa ng nakawan dito sa Pilipinas at hindi si Senator or si former Senator Bong Revilla. At uulitin ko ng paulit-ulit to. Unang-una, hindi nanalo si former Senator Bong Revilla sa pagiging senator dahil una-una yung balitang tig 50 million doon sa mga senatorial candidate ni Bongbong Marcos ay si Bong Revilla di umano ang ang tumanggi or hindi tumanggap. Pangalawa ay hindi pumirma ang asawa at ang mga anak ni former Senator Bong Revilla sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So alam naman na natin yung kalakaran ngayon na kapag hindi ka hawak sa liig or pag hindi ka sumunod sa administrasyon or sa kagustuhan ni Romualdez at Marcos Jr., lalong-lalo na si Bongbong Marcos Jr., talagang yayariin kanila at maaaring pwede kanilang gipitin kagaya ng ginagawa kay former Senator Bong Revilla. Biruin nyo, hindi kayo nagtataka. Tiga Cavite si Senator Bong Revilla. Di sana doon na lang siya nagnakaw. 'Di ba? Kung talagang ginawa niya yung bintang sa kanya sa Bulacan. Hindi naman tiga Bulacan yan pero siya ang tinuturong nagnakaw diyan sa budget ng Bulacan. At ito pang pinakamalupit, siyam na testigo ang humarap kay kay former Senator Bong Revilla at hindi siya tinuro. 'Di ba? So ibig sabihin wala talaga siyang kasalanan at ito ay gawa-gawang kaso lamang laban sa kanya para lang ipalabas ng administrasyon na may big fish silang